But as I've mentioned, since this is the strongest earthquake in most recent memory, siguro we can see that is the big one for that part of Cebu. 6.9 na lindol sa Cebu, may ituturing na isang halimbawa na ng the big one ayon sa PHIVOLCS. Ngayon, ongoing na yung energization ng mga lines. Cautious lang yung ating electric operators kasi sa malaking epekto ng infrastructure damages sa Bogo. DOE tiniyak ang agarang pagbabalik ng serbisyo ng kuryente sa Cebu. Ito naman yung ating programa for the early recovery. Pagkas kasi medyo flexible siya eh. Pwede mong bumili ng pangbubong mo, pwede mong bili ng pagkain. So depende ito sa need. Pagkakaloob ng emergency cash assistance para sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng lindol sa Cebu, pinag-aaralan na. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Libo-libong aftershocks na ang naitatala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa hilaga ng Cebu Province. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng tumagal pa ng ilang linggo ang mga pagyanig sa lalawigan. Itinuturing din nilang patikim na ito ng pinaghahandaang The Big One. Ito ang balita ni Lizelle Nael. We expect aftershocks in the next few days, even weeks. So we would expect, say, an aftershock about. We won't be surprised if there's an aftershock as high as magnitude 5.9. Pero habang tumatagal naman, kumukonti yung number of aftershocks and lumiliit din yung magnitude. Umabot na sa mahigit 2,000 aftershocks o 2,792 ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS as of 12 p.m. kanina. Simula ito noong Martes ng gabi, September 30, nang maramdaman ng 6.9 magnitude na lindol sa lalawigan ng Cebu. 14 sa mga aftershocks na ito ang naramdaman. Mula pa noong 1600s o nasa 400 taon na ang nakalilipas, ay ngayon pa lang nakapagtala ng ganito kalakas sa lindol sa naturang bahagi ng Cebu. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, maituturing ang nangyaring lindol na isa sa the big one. Yes, this is the big one for northeastern side of Cebu. But there may be, like bigger ones na hindi pa natin nakikita. But as I've mentioned, since this is the strongest earthquake in most recent memory, siguro we can see that is the big one for that part of Cebu. Kasi first and foremost is magnitude 6.9. When you say magnitude 6.9, that's considered a strong earthquake. Dagdag pa ng opisyal, ang lalim ng lindol sa Cebu ay 5 kilometers lamang, kung kaya malakas pa rin ito pagdating sa itaas o surface ng lupa dahil mas malapit o maikli ang distansya nito mula sa ilalim pa itaas. Sinabi rin ni Direktor Bacolcol, mapanganib maging sa mga rescuers na nasa area ang mga aftershocks, lalo na ang mga kasama sa search and retrieval operation sa mga nadaganan ng mga gusali at infrastruktura. Kasi siyempre, of course, kapag malakas yung aftershock, pwede pa rin gumuho yung kung anumang mga buildings na hindi pa totally na nag-collapse. Pwedeng, if it did not totally collapse during the main shock, it may collapse during a bigger aftershock. Sa kuha ni Sir JP Ango, kagabi lang na-retrieve ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection ang mga labi ng mag-ina sa ilalim ng gumuhong 2-story building sa Bogo City, Cebu sa isang operasyon na posibleng magsapanganib sa mga rescuer. Kaya naman, may bili ng PHIVOLCS sa publiko, lalo na sa mga residente na naninirahan sa mga istrukturang mahina na kung anong dapat gawin kapag nakararanas ng mga aftershocks. People should be cautious of aftershock. We do the duck cover and hold
And then yung kapag yung mga tao naman they would notice visible damage doon sa bahay nila or sa structure kung saan sila namamalagi, wag muna silang pumasok. They have to consult municipal or city engineers and seek their advice, seek their guidance, seek clearance before they enter or bago pumasok ulit. Kasi po, kung hindi man ito, as I mentioned, kung hindi man ito nasira totally during the main shock, pwede itong masira during a big aftershock. Samantala, nagpadala na din ng FIVOX ang team upang makapagsasagawa ng information dissemination campaigns. Pag-aaralan rin ng mga ipinadalang eksperto kung saang bahagi partikular nagsimula ang pagyanig. Sa ngayon, nagsisimula na anya silang magmapa sa mga naging impact ng nangyaring magnitude 6.9 na lindol. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu, partikular na sa Bogos City. Nagbigay na rin ng financial assistance ang Pangulo sa mga bayan na nangangailangan din ng pondo para makabangon mula sa pinsala ng lindol. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Tapos kapag magre-release kami ng konting tulong both from the Office of the President, yung aking the amounts that I enumerated earlier, both from the Office of the President and in the form of LGSF, Local Government Support Fund, in the amounts of 150 million for the province, 75 million for the other towns, and maybe smaller amounts for those depending on the need. Aabot sa 200 million pesos na financial assistance ang ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya ng Cebu at iba pang bayan na naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol noong Martes, September 30. Kanina, personal na binisita ng Pangulo ang mga nasirang infrastruktura sa Cebu, partikular na sa Bogos City kung saan naroon ang epicenter ng lindol. Ayon kay PBBM, malaki ang iniwang pinsala ng lindol kaya hirap ang mga lokal na pamahalaan kung pag-uusapan ay paglalagakan ng mga evacuee. At ang pinakamalaking damage na dinala ng lindol ay infrastructure damage, mga building. Tapos yung mga gaya sa ospital, so ito, tingnan ninyo itong City Hall. Ganyan talagang naging effect. Kaya nahirapan kami ng kaunti dahil wala kaming pagpupuntahan, wala kaming paglalagyan rather ng mga na-displaced na pamilya dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center. Kaya naman iniutos agad ng Pangulo ang paglalagay ng malalaking tent para masilungan ng mga residente. Ayon sa Pangulo, magkakaroon ng sapat na supply ng tubig at kuryente sa gagawing tent city. Nangako rin anya ang Energy Department na maibabalik na ang supply ng kuryente sa buong Bogos City ngayong araw. And we will then, doon sa kung saan nilalagay yung gagawa ng tent city, kung tawagin, ay lalagyan din natin ng siyempre lahat ng facilities. Titiyakin natin na may food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset, kung anuman ang pangangailangan ng tao, ay titiyakin natin na meron. But yung we can announce yung number one, yung kuryente, I am assured by the Department of Energy Secretary Sharon, that we are Bogo will have electricity complete for the entire city by the end of today. Tiniyak ng Pangulo na hindi ito ang unang tulong na ibibigay ng national government at imo-monitor niyang mabuti ang sitwasyon sa earthquake hit areas. Sa situation briefing kasama ang mga opisyal ng Cebu, inihayag ni Pangulong Marcos na hiniling na niya sa Budget Department ang dagdag na pondo para sa pagbangon ng Cebu. Hihiling rin si PBBM sa Kongreso ng dagdag na pondo dahil na rin sa sunod-sunod na kalamidad na naranasan ng bansa. I will be going to Congress because after coming from Masbate and coming from Cebu, I will be going to the Congress, the House and the Senate para makapagbigay sila ng emergency funds. Alam ko yung mga QRF, yung mga QRF ng ibang mga agencies paubos na. So, pagre-release tayo ng QRF. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development ang pagbibigay ng early recovery cash assistance sa mga apektado na 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Bukod dito, ngayong araw, ongoing na ang pagpapadala ng mga tents at shelter grade tarpaulins para pansamantalang silungan ng mga residente. Ito ang balita ni Mia Alonso. We are sending rolls of shelter-grade tarpaulins. Ito naman yung pwede natin gawing initial na kung nasira yung bubong, nasira yung bahay, just to put a cover over the heads of our affected families. Wasak na mga bahay, gumuhong mga istruktura at patuloy na takot sa posibleng mga aftershock. Ito ang kasalukuyang kalagayan sa Cebu matapos ang pagtama ng 6.9 magnitude na lindol noong Martes, September 30. Kaya masisilungan ang naging isa sa pangunahing problema sa lugar. Gaya ng sitwasyon sa Medellin kung saan sumuot sa plastik ang mga residente bilang proteksyon sa ulan habang sila ay natutulog. Sa isa pang video na nakuna ni J. General, makikita na magkakatabing natulog sa kalsada ang ilang residente sa Bogo, Cebu. Aniya, kuha ito ng pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Kahabag-habag rin ang sitwasyon ng isang pamilya sa bayan ng San Remigio na natulog na lamang sa kulungan ng baboy. Kaya naman kaugnay ito, magpapadala ang Department of Social Welfare and Development ng nasa 100 mga tents sa Bugo sa Cebu City para maging pansamantalang silungan ng mga residenteng nawalan ng tirahan matapos ang pagtama ng malakas na lindol. Hindi na yan mga galing dito sa central office. So right now on the way na. Initially, FO7 requested 100 family tents. Yung isang tent na yan is good for 7. And at the same time, we are sending rolls of shelter-grade tarpaulins. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng pansamantalang silungan ang mga residente na nasa kalsada. Samantala, bukod naman sa immediate response, gaya ng pagkain at silungan, inihahanda ng ahensya ang assistant cash transfer para sa early recovery ng bawat pamilyang apektado. Ito naman yung ating programa for the early recovery. Pag-cash kasi medyo flexible siya eh. Pwede mong bumili ng pangbubong mo, pwede mong bumili ng pagkain. So depende ito sa need ng But in this case, determine pa natin yung number of affected families and determining yung emergency cash transfer. So this will follow after the immediate need after the response ng food at iba pang pangangailangan nila. Bukod dito, maaaring gawing clinic ang mga ipinadalang malalaking barko ng Philippine Coast Guard sa Cebu. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, ang mga barko tulad ng BRP Teresa Magbanwa at BRP Gabriela Silang ay mayroong sick bay o clinic na maaaring gamitin. Yung mga hindi naman komplikadong mga injuries, pwede din siya. Parang clinic lang siya. But it's not really a hospital. At dahil may mga nararanasan pa ring mga aftershock, hindi isinasantabi ng PCG na gawing hospital ship ang mga barko. Yes, kung lalagyan ng equipment. But honestly, by design, hindi po siya talagang hospital ship. Pero dahil may dala tayo mga doctors and nurses, tutulong tayo sa mga local government health units sa pagbibigay po ng medical intervention. Samantala, tiniyak ng bawat ahensya ang tuloy-tuloy na pagtulong, maging ang walang patid na replenishment ng DSWD. Ito'y bilang paghahanda sa agarang pagresponde, lalo na sa banta ng panibagong sama ng panahon na binabantayan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakataas na sa full alert status ang Philippine National Police Regional Office 7 kasunod ng malakas na lindol sa rehiyon. Gayunman, inihinto na ng mga pulis ang pag-asagawa ng search and rescue operations sa mga nawawalang individual. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nagtaas po si Red Maranan, si General Maranan po ng full alert po. Ibig pong sabihin, walang nakalib, nandun lahat po ang tao natin sa region na ang priority po is mag-conduct ng rescue operations to ensure na safety ng mga tao natin at iprotekta ang komunidad natin sa mga looting. Kaya wala tayong looting na incidents. Kaya nga yung mga pulis natin na ito, wala pong tulong.
Nananatili sa full alert status ang Philippine National Police Regional Office 7 kasunod ng 6.9 na lindol sa Cebu noong Martes ng gabi. Sa katunayan, iniakyat pa sa 2,250 ang bilang ng mga tauhan na tumutulong sa mga biktima at nagpapanatili ng kaayusan sa buong rehiyon. Mayroon ding 540 na reactionary standby support force. 312 dito ang mula sa Pro 7. 116 ang mula sa Pro 8 at 112 naman ang mula sa Pro Negros Island Region. So parang nandito sa augmentation is nearby police regions, mga malalapit na nearby, coming from Pro 8, yung katulad sinabi, Pro NIR, yung mga malalapit mo na pinadeploy namin. However, the National Headquarters have sent directive sa mga ibang regions natin na just in case na kailangan ng Pro 7 pang additional forces, magpapadala po kami. This is also, hindi pa to excluded pa dito yung counterpart natin sa Armed Forces at saka sa PCG. Gayunman, kinumpirma ng PNP na itinigil na kagabi ang pagsasagawa ng search and rescue operation sa mga biktima dahil natagpuan na umano lahat ng nawawala. Nakatutok na ngayon ang mga pulis sa relief at rehabilitation sa mga napinsala ng lindol. Ang specific ko ang kanilang ginagawa magmula noong Martes ay specifically ito po yung security, medical, retrieval, road clearing, tsaka nagpo-provide din po sila ng mga logistics o yung transportation para may balik sa normalcy yung kaayusan dito sa apektado ng bagyo. Sa ngayon, nako-concentrate po sila sa relief and rehab operation. Ayon kay General Tuanyo, binabantayan na rin ng mga pulis ang mga inabandonang gusali para maiwasan ng looting o nakawan at mapanatili ang peace and order. Kaugnay nito, kinumpirma din ng PNP na 37 uniformed at non-uniformed personnel ang naapektuhan din ng lindol. Nasa 34 na station din sa rehiyon ang nasira at 2 establishmento mula sa Pro 7 headquarters. 6 na sasakyan din ng PNP ang naiulat na naapektuhan. We have 7 municipalities. At yung 7 municipalities sa northern Cebu, yun po naka-scattered in 34 police stations. Usually mga cracks yung mga walls, yun na mga na-mention ng PD. Kausap ko yung PD kanina, even yung kanilang headquarters sa PHQ may crack din. Sa kabila ng tinamong pinsala sa ilang pasilidad at epekto sa ilan nilang mga tauhan, tiniyak ng pambansang pulisya na hindi naman ito nakaapekto sa pagbibigay ng tulong sa mga higit na nangangailangan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumadagsa na ngayon ang mga nagnanais mag-volunteer sa Cebu upang matulungan ang mga naging biktima ng malakas na lindol. Pansamantala na munang inihinto ng lalawigan ang pagtanggap ng mga bagong volunteer upang mas may ayos ang deployment. Ito ang balita ni JP Nunez. Nasa 3,000 individual na ang nagparehistro para mag-volunteer na tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa lalawigan ng Cebu. Kabilang na dito ang mga non-medical at medical volunteers, gayon din ang mga estudyante na nagre-repack ng mga relief goods. Nagpaparehistro ang mga volunteers sa command center ng Cebu Provincial Capital upang maitalaga sila sa mga lugar na lubos na napinsala. Nagtutulong-tulong din ang mga volunteer na isaayos ang mga tubig na maiinom na ipamimigay sa mga naapektuhan ng lindol. Sa ngayon, ihihinto na muna ng Provincial Capital ang pagtanggap ng mga bagong volunteer. Ayon kay Cebu Governor Pam Baricuatro, layon nito na gawin munang maayos ang daloy ng pamamahagi ng relief operations. Pinasalamatan naman ni Governor Baricuatro ang lungsod ng Maynila na nagpadala ng contingent team para tumulong sa relief at rescue operations.
Binubuo ito ng mga tauhan ng Maynila na mga doktor, nurses at ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa ngayon, kailangan pa rin anya sa Cebu ang mga maiinom na tubig, ready-to-eat meals, mga tent, kumot, sapin at toiletries. Dinidiscourage muna ng Cebu government ang pagbibigay ng mga donasyong damit. Nagtalaga ang probinsya ng mga incident command centers sa Cebu Provincial Capital, gayon din sa mga bayan at syudad ng San Remigio, Medellin, Daan Bantayan, Tabogon, Tabuelan, Tuburan at Borbon. Nilinaw naman ng probinsya na hindi kailangan ng permit sa mga pribadong individual o grupo na nais maghatid ng tulong sa Northern Cebu. Gayunman, ang mga donasyong ihahatid sa Kapitolyo ay kailangang i-record sa command center para matiyak ang transparency, proper documentation at accountability upang matiyak makararating sa mga biktima ang tulong. Samantala sa briefing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga cabinet members at Cebu government kanina, iniulat ni Governor Barry Cuatro na umabot na sa higit 70 ang kabuuang bilang ng mga nasawi at higit 300 naman ang napaulat na nagtamo ng injuries mula sa malakas na lindol. Number of deceased, Mr. President, is 72. 366 yung injured, no more critical patient right now. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni Philippine National Police o PNP Acting Chief of Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na walang ulat ng looting silang natatanggap ngayon sa Central Visayas kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Bugos City. Dagdag pa nito, maigting ang ginagawang pagkikipag-ugnayan ng PNP sa iba pang ahensya ng pamahalaan para tumulong sa rescue at relief operations. There's no report of looting. What's so important now is we are organizing ourselves, lalong-lalo ng Philippine National Police together with the other national government agencies in coordination with the local government unit. That is to employ yung responses to reduce yung risk. At the same time, lalong-lalo na yung ating rescue and relief operation. The whole of PRO7, yung mga police natin doon, of course, nag-organize na sila ng sarili nila to mag-rescue operation doon at the northern part of Cebu. Okay? And to include other police units, especially those Bantayan, yung Bantayan Islands, included po yon. At the same time, yung papuntang Daan Bantayan ay sarado. That's why we move our water assets papunta dun. Ibinabalik na ang serbisyo ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Visayas Region ayon sa Department of Energy. Samantala, inihayag din ng Department of Energy na may mga lugar sa bansa na tinitingnan nila ang pagtayuan ng nuclear power plant. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Isang planta na lang hindi tumatakbo, naka-outage pa siya. 169 megawatts yung capacity. All the other plants are already running. Umaabot na lang sa nasa 64,000 ang mga kabahayan sa Visayas Region ang wala pa rin kuryente matapos maapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol nitong Martes ng gabi. Batay ito sa pinakabagong datos ng Department of Energy o DOE para sa ilang bahagi ng lalawigan ng Cebu, Samar at Leyte. Ayon kay DOE Undersecretary Mario Marasigan, naibalik na ang supply ng kuryente sa substation ng Daan Bantayan, Cebu na nagsisilbing interconnection point para sa iba pang linya. Mahigit 97% na anya ang energized lines o mga lugar na naibalik na ang kuryente. Problema na lang anya ang interconnections ng 3 linya, ngunit tiniyak ni Yusek Marasigan na inaayos na rin ang mga ito. Ngayon, ongoing na yung energization ng lines. Cautious lang yung ating electric cooperative kasi sa malaking epekto ng infrastructure damages sa Bogo, no?
So bago mo bigyan ng kuryente yung isang linya, kailangan ma-check natin kung safe yung mga infrastructure natin. Paliwanag pa ng DOE, malaki ang maitutulong ng mga karagdagang power resource para mas mapalakas ang kapasidad ng mga kuryente lalo pa sa ganitong mga sitwasyon. Kaya patuloy nilang isinusulong ang pagpapatayo ng mga nuclear power plant sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay DOE Director Patrick Aquino, may 15 lugar na natukoy na maaaring pagtayuan ng mga power plant kung saan prioridad dito ay sa Luzon Region na siyang may malaking demand sa kuryente. May mga lugar na sa Pilipinas na napuntahan na-evaluate na ng desktop, napuntahan na yung actual site. At yun po, kinukumpirma natin may mga lugar. Bahagi po ng mga sites na nakita na natin, yung lokasyon po kung nasaan ang DNTP, patuloy po itong suitable para lagyan ng nuclear power plant. May mga iba pa pong lugar sa probinsya ng Bataan, sa probinsya po ng Pangasinan, sa probinsya po ng Camarines Norte, sa probinsya po ng Palawan, sa probinsya po ng Masbate. Sa ngayon ay patuloy pang pinag-uusapan at pinag-aaralan ng DOE at iba pang kaukulang ahensya kabilang ang mga private stakeholder ang mga detalye sa implementasyon ng operasyon ng nuclear power plant. Umaasa ang Department of Energy na magsisimula na ang operasyon ng mga nuclear power plant sa bansa sa taong 2032. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naghain ng formal na reklamo ang Business Process Outsourcing Industry Employees Network o BIEN Cebu sa Dole Regional Office 7 laban sa ilang BPO firms na umano'y lumabag sa labor rights at occupational safety matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ayon sa grupo, may kumpanyang pinagtrabaho pa rin umano ang kanilang mga empleyado sa gitna ng lindol. Mayroon pang hinarangan umano ang exit para hindi makalabas ang mga call center agent. Bukod pa ito sa daang-daang reklamo ng forced reporting, administrative sanctions at pagkawalan ng incentives laban sa mga hindi nakabalik agad sa trabaho matapos ang lindol. Giit ng BIEN, malinaw na mas pinapahalagahan ng mga kumpanya ang kita kaysa kaligtasan ng kanilang mga empleyado at dapat imbestigahan at panagutin ang mga employer sa ilalim ng RA 11058. Dagdag pa nila, nakikita rin dito ang kapabayaan ng gobyerno sa regulasyon at oversight na lalo umanong nagpapalubha sa kalagayan ng BPO workers. Wala pang pahayag ang mga kumpanyang sinampahan ng reklamo. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihatid ang ating global correspondent na si Marvin Delfin mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Hinarang ng Israeli Navy ang mga bangkang may dalang humanitarian aid patungong Gaza. Dinakip din ng Israel ang mga aktivistang sakay ng mga flotilla kabilang si Greta Thunberg na mariing kumondena sa ginawang aksyon ng Israel at nanawagan na wakasan ang anyay paglabag sa international law. Ito ang balita ni Mariel Latoza. My name is Katrin Thunberg. I'm a citizen of Sweden. If you are watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. 14 na bangka ang hinarang ng Israeli forces habang sakay ang mga foreign activists na may dalang humanitarian aid patungong Gaza. Magdadala sana ng pagkain at gamot ang Global Summit Flotilla o GSF na binubuo ng mahigit na 500 parliamentarians, abogado at aktivista mula sa iba't ibang bansa. Pero ayon sa Israel, dadaan umano ang mga ito sa isang combat zone at lumalabag sa ipinatutupad na naval blockade. This is the Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone. If you wish to deliver aid to Gaza, you may do so through the established channels. Please change your course.
Subalit giit ng GSF, iligal ang ginawang pagsalakay at hindi anila pagtatanggol kundi desperadong hakbang para mapanatili ang pagkakakulong at gutom sa Gaza. There are 10 to 12 vessels 4 miles away from us. One of the vessels is approaching us at high speed. There are approximately 4.3 miles, multiple miles away from us. That means they could be here in 30 to 1 hour. We're surrounded by a Navy vessel causing high waves and disrupting our communication, meaning also disrupting our cameras, phones, and our GPS. If you're seeing this video, it means that I have been kidnapped by the Israeli occupation forces and brought to Israel against my will. Kinondena ng iba't ibang bansa at grupo ang ginawang pag-intercept ng Israel sa naturang flotilla. Sa Turkey, sinimula ng investigasyon kaugnay ng pagkakadetine ng 24 nilang mamamayan habang tuluyan ng pinaalis ni Colombian President Gustavo Petro ang mga natitirang diplomat ng Israel sa Colombia at pinutol ang free trade agreement. Binatikos rin ni Prime Minister Anwar Ibrahim ng Malaysia ang pagkakaharang matapos maaresto ang 8 nilang mamamayan. Giit niya, malinaw na ipinakita ng Israel ang kawalang respeto sa karapatang pantao sa ginawang pagdakip sa mga maghahatid ng humanitarian aid. Samantala, ayon sa Israel Foreign Ministry, ligtas ang lahat ng aktivista at dinala na sa isang Israeli port. Pagkatapos nito, ide-deport daw sila pabalik sa kanilang pinanggalingang bansa. Mariel Latoza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang 2 araw na internet at telecom blackout, ibinalik na ng Taliban ang communication service sa Afghanistan. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng partial restoration ng connectivity na agad ikinatuwa ng mga residente ng Kabul. Sinabi ng UN na ang 48-hour na pagkawala ng internet ay nagdulot ng malaking pinsala at lalong nagpahina sa ekonomiya sa gitna ng malalang humanitarian crisis sa bansa. Nanganganib ang libo-libong federal workers sa Estados Unidos na mawalan ng trabaho matapos ihayag ng White House na magsisimula na ang malawakang layoffs sa loob lamang ng 2 araw. Ito ay dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakabuo ng solusyon para matapos na ang government shutdown na nagsimula kahapon. Ito ang balita ni Carmela Miranda. It's not going to be perfect because we are in a government shutdown. We are going to have to lay some people off if the shutdown continues. We don't like that. We don't necessarily want to do it, but we're going to do what we have to keep the American people's essential services continuing to run. Posibleng umabot sa mahigit 750,000 na mga empleyado ang mawalan ng trabaho o mawalan ng sahod habang nakabinbin pa sa Senado ang usapin kung kailan muling bubuksan ang pamahalaan ng Estados Unidos. Kahapon ay nagsimula na ang shutdown matapos mabigo ang Democrat at Republic Congress na magkasundo sa gagawing spending plan bago maghating gabi noong Martes. Dahil dito, ayon sa administrasyon ni US President Donald Trump, wala silang ibang paraan kundi mag-layoff ng mga manggagawa. But let's be honest, if this thing drags on for another few days or God forbid another few weeks, we are going to have to lay people off. Sinisisi naman ng White House ang Democrats sa nangyaring shutdown. The Democrats put this poison pill in there, this partisan pill. Why? Because they are beholden to the far left radicals in their party. And you already see 3 moderate Democrats having the courage to say, no, we need to keep the government open and then we can have these conversations about healthcare. Samantala, sa kabila ng malawakang pagtigil ng operasyon ng maraming ahensya, tiniyak ng Interior Department na exempted ang ilang empleyado ng Bureau of Land Management sa furlough upang iproseso ang permits at lease para sa langis, gas at uling sa mahigit 245 na milyong ektaryang public lands. There's nothing that we can do about that while the government is shut down. But there are essential services that we want to make sure as much as possible they still continue to function.
Ipagpapatuloy rin ng Bureau of Ocean Energy Management ang nakatakdang oil and gas lease sale sa Gulf of Mexico ngayong Disyembre kahit suspendido ang mga proyekto sa renewable energy. Kinumpirma ng Energy Information Administration na magpapatuloy ang regular na pagre-release ng weekly petroleum inventory data na kritikal para sa merkado ng langis sa buong mundo. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng travel advisory ang pamahalaan ng Canada para sa mga Canadians na may X-gender markers sa kanilang pasaporte na maaari silang maharap sa problema sa pagpasok sa Estados Unidos. Ayon sa Global Affairs Canada, hindi lahat ng bansa ay kumikilala sa X-gender identifier kaya posibleng magkaroon ng entry restrictions. Una nang naglabas si US President Donald Trump ng executive order na nagbabawal sa pag-issue ng passport na may X marker, ngunit pansamantala nang napigil ito ng korte. Mula 2019 hanggang 2024, tinatayang nasa 3,400 passports na may X-gender designation ang naibigay ng Ottawa. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Bukas at buo ang suporta ni Senator Mark Villar sa mga investigasyon sa government flood control projects. Ayon sa senador na dati ring Public Works and Highway Secretary, wala siyang dapat itago at matibay ang kanyang paninindigan sa accountability at due process. Higit pa nito na ang sentro o konsentrasyon ng kanyang pamumuno noon sa ahensya ay makapagpatupad ng mga reforma at maibalik ang tiwala ng publiko sa institusyon. Nilinaw rin ni Senator Mark Villar na wala siyang direkta o hindi direktang kaugnay sa anumang kumpanya na nakikibahagi sa DPWH projects. Makikita rin umano sa official public records na walang sino man sa kanya mga kaanak ang nakakuha ng kontrata sa panahon na siya ang DPWH Secretary. Isinusulong ngayon sa Senado ang isang panukalang batas na nagnanais gamitin ang blockchain system para sa buong proseso ng paglalaan at paggastos ng pambansang pondo. Ayon sa mga eksperto, mas mahihirapang gumawa ng korupsyon kung ito ang gagamiting sistema sa pamahalaan. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Because it is shared by everyone, no one person can change it. That's the beauty of blockchain. Philippine National Budget Blockchain Act. Ito ang panukalang batas na naglalayong isapubliko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kung paano at saan ginagamit ang pondo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa gitna ito ng mga anomalyang nadidiskubre ngayon sa pamahalaan patungkol sa mga pinondohang proyekto, ngunit hindi naman ginagawa o tinatapos. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, base sa kanyang karanasan sa mga ganitong investigasyon, takot sa transparency ang mga nakakausap nilang umano'y tiwaling opisyal ng gobyerno. Most of the time when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. Sa paraan ng blockchain system, nakatala lahat mula sa alokasyon ng budget sa isang ahensya, saang programa dadalahin ang pera, implementasyon ng mismong proyekto, sino-sinong kontraktor ang binayaran, at kung talagang natapos ito sa tamang oras. Oras na maaprubahan ang panukalang batas na ito, inaasahan na mahihirapan na ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na gumawa ng iba't ibang uri ng korupsyon. Utilizing the blockchain technology will not eliminate corruption, but it will definitely make it harder given the transparency and immutability it provides. Mahirap gumawa ng kalokohan kapag nakikita ng lahat. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, bawat government official na hahawak ng pera ay magkakaroon ng digital footprint at kayang matrace at habulin kung mayroong mga aligasyon ng katiwalian. Pag nailagay nyo na po yan sa blockchain,
kung hindi ka man mahuli ngayon, eventually mahuhuli ka rin. Kasi kung may ginawa kang kalokohan, nandyan na yan. Hindi niyan pwedeng burahin. Yan po ang tinatawag na immutability. Pagtitiyak ng mga ito, ang blockchain system ay hindi paghahanap ng mali sa sistema ng pamahalaan, kundi pagbabalik ng tiwala ng publiko sa gobyerno. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsisimula na sa October 8 ang Game 1 ng serye ng finals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Muling magbabalik ang AFP Cavaliers na naging second place last season at makakaharap naman nila ang Judiciary Magis. Ito ang balita ni JP Nunes. Mula sa 14 na mga kupunan sa pagsisimula ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025, ang AFP Cavaliers at Judiciary Magis ang dalawang kupunan na uusad sa finals. Bagaman mayroong advantage sa liga, hindi magpapakampante ang AFP Cavaliers. Sinasabi ng mga naman nila, ng mga ibang kasama namin, kayang-kaya naman na yung palaban. Kaya lang, siyempre sabi ko, hindi tayo magkakaroon ng overconfidence kasi bilog yung bola. No? So, pagandaan pa rin natin. So, alam ko naman, individually, sa mga player, nakakalamang yung player ko. Habang ang Judiciary Magis magkakaroon ng adjustment sa kanilang play upang bahiran ng pagkatalo ang AFP Cavaliers. Medyo sila kondisyon kaysa sa amin And then yung mga yung mga turnovers namin masyadong marami para turnover points na napapass break nila. Kailangan pagdating sa finals, hindi na ganun dapat. Parehong paghahandaan ng dalawang koponan na masungkit ang championship title at makuha ang mas malaking premyo para sa kanilang chosen beneficiaries. Siguro yung aggressive na nito, yung darating na sa finals, be hungry na mag-champion kami para makuha uli namin yung UNTV na executive. Well, good luck na lang sa Team Judiciary. No? So mga tropa rin naman yan, mga kilala na, matagal na nakakalaro. No? So mga naging kaibigan na rin namin sila. So may the best team win na lang siguro. Samantala, maghaharap sa do-or-die na battle for third ang rookie team na BJMP Greyhounds at ang Ombudsman Graph Busters. Parehong magpupursige ang dalawang kupunan upang manalo sa kanilang magiging bakbakan sa hardcourt. Same intensity. Dadagdagan pa namin siguro yung aggressiveness namin. At the same time yung medyo na-overlook namin yung mga shooter. Binabantayan namin yung mga dating shooter nila na iba naman yung nagiging. Anyway, nakita na namin yan na major adjustment para naman at least si Ombudsman makapunta rin sa mas maganda. Siyempre, pipili din namin. So, parang sa record namin ng against Ombudsman, 1-1 kami. So, deciding game yung battle for third namin. Kahit battle for third, ipupush namin lahat para manalo. Sa naging huling double-header match ng 4 na kupunan sa semifinals kahapon sa Amoranto Arena sa Quezon City, nagwagi sa dikit na laban sa first game ang BJMP Greyhounds kontra sa Ombudsman Graph Busters. Isang crucial beyond the arc mula kay Jail Superintendent Cassius Verbo ang nagbigay ng 1-point lead sa BJMP Greyhounds with 11 seconds remaining sa fourth quarter. Final score 77-78 in favor of BJMP Greyhounds. Best player of the game si Jail Superintendent Verbo na nagtala ng 16 points at 5 rebounds. The last 2 games, wala tayong naipuntos sa semi, so kailangan natin talaga na pumuntos kasi malaking factor yung mga points namin para may panalo tong semis, although kahit non-bearing game ito, pero kailangan naming manalo para sa susunod na laro namin. Ito magiging maging confident din kami sa susunod naming laro.
Sa second game naman, dominating performance ang ipinakita ng AFP Cavaliers kung saan tinambakan nila ng 47 points ang Judiciary Magis sa final score na 105-58. Best player of the game si Colonel Redentor Abon na bumuslok ng 14 points at umambag ng 18 rebounds. Wala nang bearing ito, still we do our part. Parang practice na rin to for us. And we are hoping na during the final mananalo kami. Sa October 8, magsisimula na ang first game ng serye ng finals sa pagitan ng AFP Cavaliers at Judiciary Magis sa Amoranto Arena sa Quezon City. Pero bago ang kanilang pagtutuos, maghaharap muna sa Battle for Third ang BJMP Greyhounds at Ombudsman Graph Busters ng alas 3 ng hapon. Mapapanood ang live stream ng mga maaaksyong tagpo sa hardcourt sa official Facebook page at YouTube channel ng UNTV Sports at ng UNTV. Win in sports, win for charity! JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kailangan ng 40,000 body cameras ng Philippine National Police o PNP. Gayunman dahil sa alokasyon ng pondo para sa 2026, kulang 10,000 lamang ang inaasahang mabibili ng pambansang pulisya. Ito ang balita ni Rosalie Cos. But unfortunately, kulang po yung ating body cam. We're still purchasing. The new models will have a feature of yung hindi mo pong pwedeng patayin. 40,000 body-worn cameras ang kailangan ng Philippine National Police para sa mga operasyon nito. Gayunman, kulang 10,000 lang ang inaasahang mabili ng pambansang pulisya sa ilan ng pondo nito para sa 2026. Ito ang inihayag ni Camarines Sur 4th District Representative Arnie Fuentevilla, budget sponsor ng Department of the Interior and Local Government at attached agencies nito sa plenary debates para sa proposed budget ng kagawaran. Nasa 2026 budget po ba natin, Madam Speaker, distinguished sponsor, ang pondo para sa body cam? Yes, but it is not enough, Madam Speaker. We need about 40,000 body cams, amounting to 35,000. That's about 1.3 billion pesos yung ating pong kailangan for the body cams for 40,000 personnel, Madam Speaker. Magkano po ang nasa NEP at magkano po yung diferensya na kailangan? So that is the problem, Madam Speaker. Since yung fiscal space po natin ay kukonti lang, we might be able to purchase less than 10,000 body cams. Inusisa rin sa plenary debates ng Kamara ang ginawang pagtugon ng PNP sa September 21 protest, partikular na ang nangyaring gulo sa Maynila. Ayon sa PNP, sa 244 na naaresto bunsod ng karahasan, 19 ang menor de edad na turned over na sa Department of Social Welfare and Development. Naninindigan ng PNP, sinunod lamang nito ang batas at pinigilan ng pagtindi pa ng karahasan. Maximum tolerance po yung ating pong ginawa. And kung nakikita naman po natin sa mga video, yung riot police po ay pinagbabato, pinagtatadyakan, hindi po sila gumante. Pero kung may mga nasugatan rin po tayong mga kapulisan, so we respect yung mga hinaing ng ating pong mga kababayan, but we cannot tolerate violence because we have to implement the law. Wala ring ginawang pagpapaputok ng baril ang mga nakadeploy na tauhan ng pulisya. Sa gitna ito ng ulat na nasawi sa pamaril si Eric Saber, isang construction worker. Wala pong nag-discharge ang firearm ng ating kapulisan, but we have pictures also na yung rioters ay may mga barel. So it may be an accidental fire, we don't know what happened, but for sure, wala po sa ating kapulisan na nagputok ng barel. Samantala, agad namang tinapos ang plenary debates ng Kamara para sa panukalang pondo ng Kongreso.
Ngayong araw ng Huwebes, October 2, ang inaasahang huling araw ng debate sa plenaryo ng Kamara para sa 2026 General Appropriations Bill. Ini-adapt naman ng Kamara ang House Resolution number 302 na naglalayong hilingin sa Senate ang consent nito para palawigin ang plenary session hanggang October 13. Ito ay para talakayin ang 2026 General Appropriations Bill sa third at final reading. Sakaling pagtibayin ng Senado, mauurong din ang nakatakdang adjournment ng sesyon at congressional break. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming nahahalagahan. Isang resolusyon ang ipinasa ng Senado kahapon para sa hiling na house arrest kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ngunit ayon sa abogado ng ilan sa mga umunoy biktima ng war on drugs, wala naman itong bearing sa magiging desisyon ng International Criminal Court o ICC. Ito ang balita ni Jed Neresina. Para sa akin, nakita ko ito bilang counterproductive na hindi niya ma-achieve yung goal niya sa ICC kung sakasakali. Pero of course, maraming nagsasabi na baka hindi naman yung ICC ang audience nito. Binatikos ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng drug war na si Attorney Cristina Conti ang Senate Resolution number 144 na humihikayat sa International Criminal Court o ICC na ilagay na lang sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag ng abogado na counterproductive ang naturang hakbang dahil una, risk factors ang tinitingnan ng ICC pagdating sa pagdedesisyon kaugnay ng interim release at adjournment sa kaso ng dating Pangulo. Hindi rin aniya sentimiento ng ilan ang ikinokonsidera ng ICC sa nasabing desisyon. Pero kung patungkol doon sa kaso, it's counterproductive, it's unnecessary, and I don't think it will be considered or could be considered by the court in its decision-making, considering that it lacks the factual and legal basis as regards interim release. Paliwanag ni Attorney Conti, ang ICC Pre-Trial Chamber ay nakatuon lamang sa mga ebidensya at batas at hindi sa mga panawagan ng politika. Ang Senado aniya ay hindi kasali sa proseso ng ICC. Ang Senate Resolution number 144 ay inihain batay sa umano'y pagkakasakit at edad ni dating Pangulong Duterte na dahilan din ang hiling ng kampo nito na pansamantalang paglaya at pagpapaliban ng paglilitis dahil sa cognitive impairment. Kaugnay nito, ayon kay Attorney Conti, ang resolusyon ng Senado ay nagpapakitang malaki pa rin ang impluwensya ni dating Pangulong Duterte sa buong bansa, lalo na at mayorya ng Senado ang sumuporta rito. Pwedeng maging counterproductive ito dahil ang naipakita ng mga senador ay malaki pa rin ang impluwensya ni Duterte sa national politics. Kaya ang pag-uwi ni Duterte ay posibleng maging source or punto ng pagkakagulo. Kaya lalong hindi makukumbinsi ang ICC na pauwiin siya ng Pilipinas. Ang political clout na ito ang magpapatibay aniya sa pananaw ng mga biktima at ng prosekusyon na kung papayagan makalaya ang dating Pangulo ay magagamit niya ang impluwensya niya laban sa hustisya. Malaking pangamba yun simulat sa puli. Habang malaya kasi si Duterte, mas malaki yung pwede niyang galawan at mas marami ang pwede niyang gawin patungkol dun sa biktima o witnesses. Lalo na sa ngayon, alam na niya ang basic game plan ng prosecution at alam niya kung sino-sino sa malamang, kung sino ang involved dun sa 49 incidents, kung sino yung 78 victims na nakalista na sinasabing parte nung kaso niya na crimes against humanity. Kaya naniniwala si Attorney Conti na dahil dito lalong magiging imposible ang interim release o paglaya ni former President Duterte. Sa resulta ng botohan sa Senado, bukod sa 9 na senador na nagsulong ng resolusyon na mapasailalim sa house arrest, 6 pa ang bumoto ng yes o pabor dito. 3 naman ang bumoto ng no o hindi pabor sa naturang Senate resolution, by 2 ring nag-abstain. Nitong Setyembre, ipinagpaliban ng ICC ang confirmation of charges hearing dahil wala sa kondisyon ang dating Pangulo na humarap sa husgado. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagsampa ng disbarment case si acting Davao City Mayor Baste Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion laban kay Department of Justice Secretary Crispin Remulla, Defense Secretary Gilbert Teodoro, Justice Undersecretary Nicolas Felix T. at Prosecutor General Richard Fadulyon. Kaugnay ito ng pag-aresto at paglipat kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Dahil ito ay disbarment case at internal ng korte ang proseso rito, hindi nagbigay ng maraming detalye si Attorney Torion. Intents and the specifics, I think you know that I could not expound on the same, but this is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte. Sagot naman ni Secretary Remulla, inaasahan na niya ito at ito rin anya ay isang forum shopping. This is not the first case he filed. He's been filing cases. So, wala, expected lang yan. Plano ng Commission on Elections o COMELEC na gawin ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa Enero ng susunod na taon kapag mayroon ng batas na maipasa ang Bangsamoro Transition Authority o BTA. Umabot naman sa mahigit 1 bilyong piso ang nasayang dahil sa muling pagkakapospone ng BARM elections. Ito ang balita ni Dante Amento. Kami po ay handa sa period at sa mga timelines na kinakailangang sundin ng Commission on Elections patungo sa March 31. Maghihintay ang Commission on Elections o COMELEC sa ipapasang batas ng Bangsamoro Transition Authority o BTA para sa pagsasaayos ng mga distrito o districting sa rehiyon alinsunod sa mandato ng Korte Suprema. Hanggang October 30 ngayong taon ang ibinigay na panahon ng hukuman sa BTA na magkaroon ng bagong batas. The Supreme Court declared BAA 77 or the Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025 unconstitutional for violating Section 5 of the Voters Registration Act, which prohibits any alteration of precincts once the election period has started. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, kapag may batas na, bubuksan nila ang paghahain ng kandidatura sa BARM sa Enero ng susunod na taon. Ang paghahanda ni COMELEC ay nakadepende doon po sa magiging aksyon with all due respect ng Bangsamoro Parliament. Alam niyo po naman, doon sa binanggit kahapon ng tagapagsalita ng Korte Suprema na may eleksyon sa March 31, subalit ang Bangsamoro ay kinakailangan magpasa ng bagong batas patungkol sa districting. Sa February 2026 naman, gagawin ang pag-iimprenta ng nasa 2.3 milyong balota. Batay sa mandato ng Supreme Court, dapat may sagawa ang halalan sa BARM bago matapos ang March 2026. Sinabi naman ng Bangsamoro government na ginagalang nila ang desisyon ng Supreme Court. Bilang pagsunod sa mandato ng Korte, ay agad silang magpapasa ng bagong redistricting law. Aminado ang COMELEC na back to zero ang lahat ng kanilang paghahanda. Lahat kasi ng preparasyon nila para sa October 13, 2025 parliamentary elections ay hindi na magagamit. Sana naman at kami po yung tumulong ang COMELEC upang maging maayos, makapagpasa sila ng maayos na batas. Umaasa ang COMELEC chief na kausapin sila ng BTA para makatulong ang komisyon patungkol sa gagawing hakbang ng parlamento. Kabilang sa nasayang ay ang naimprentang 2.3 milyon na mga balota na aabot anya sa kalahating bilyong piso ang nagastos. Bukod pa ito sa nagastos sa pagpapadala ng mga balota sa iba't ibang rehiyon. Sa kabuuan ay umaabot anya sa mahigit 1 bilyong piso ang nasayang, bunsod ng hindi na naman natuloy na BARM elections. Sa ngayon, ang problema ng COMELEC ay kung saan sila kukuha ng pondo para sa pagdaraos ng BARM elections sa 2026. Nangangailangan sila ng karagdagang halaga dahil malaki na ang nagastos sa ibinigay sa kanilang budget. Kinakailangan pa po namin manghingi ng dagdag na budget. Ang katanungan, saan po namin hihingin yung dagdag na budget?
Sa Kongreso po ba? Tapos na po yung budget namin eh. Meaning tapos na po kami doon sa level ng plenaryo, maaaring makahabol po kami sa Senado. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinuna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang pahayag ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na isang sakripisyo ang ginawang pagbibitiw bilang kongresista ni Zaldico. Base sa pahayag ni Congressman Garbin, pagpapakita rin umano ito ni Ko ng kanyang pagrespeto sa institutional integrity at bigyang daan ang malayang investigasyon. Ngunit ayon sa dating Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure, hindi akma na sabihing sakripisyo ang ginawa ni Ko, gayong isa siya sa mga nababanggit sa issue ng flood control anomaly. Lately nga na sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Zaldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na makababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair. Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid. Nasa 11 milyong piso na ayuda ang ipamamahagi ng Department of Labor and Employment Region 7 sa mga apektadong manggagawa ng micro, small, and medium enterprises. Apektado ang hanap buhay dahil sa nangyaring lindol sa Cebu noong Martes. Samantala, bagaman marami ang dumadating na tulong at donasyon sa probinsya, may ilang Cebuano na nananawagan ng tulong dahil hindi pa naaabot ang kanilang lugar dahil sa lawak ng pinsala. Ito ang balita ni Clarice Suabi. Ang kuhan ka na ito ani nga na sila temporary relief no sa ilahang kalisdanan na mientras wala sila makanegosyo or wala sila magkatrabaho, mahatagan sila o source no of income or na sila madawat. Tatanggap ng emergency assistance ang mga empleyado ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSME na pansamantalang apektado o nawala ng hanap buhay dahil sa pinsalang dulot ng 6.9 na lindol na tumama sa probinsya ng Cebu. Sa ilalim ng TUPAD program, nasa 11 milyong piso ang ipamamahagi ng Department of Labor and Employment Region 7. Ayon sa kagawaran, maraming manggagawa ang nawalan ng kita matapos pansamantalang mahinto ang operasyon ng kanilang pinapasukan. Makakatanggap ng ayuda ang mga manggagawa para sa unang 10 araw. Maunay atuwag yung average nga ihatag no sa ato mga beneficiaryo. Sakto ka. Although naay uban nga kanang kuan hatagan og more, depende mangud po na sa need sa lugar. Pananitan ang ilang trabahoon kay pwede mahuman sa sulod lang sa pulong kadlaw. So ana na nato ipuan ihatag na lokasyon. Kung kinahanglan og more, i-assess po na or i-tanawan po na sa ato ang mga people in the field from Dole 7. Sa tala ng kagawaran, higit 1,000 manggagawa ang tatanggap ng ayuda sa ilalim ng TUPAD implementation at 400 para sa TUPAD payout. Bukod dito, tinitingnan na rin ng Dole 7 ang pagbibigay ng livelihood para sa mga apektado. Samantala, nagpaalala naman ang kagawaran sa mga employer at kumpanya. Hindi nila maaaring pilitin ang mga empleyado na pumasok sa trabaho kung may banta sa kanilang kaligtasan. Ang mga empleyado kung mutang sa kakuyaw, may ilang kinabuhi o ilang kalawasan o ilang pamilya o mga propiedad, dapat ang employer matagay gayunan nila nga dili mo report sa trabaho. However, ato po na i-qualify, ang Department of Labor and Employment dili sa mo allow or mo tugot nga iabuso po ni sa ato mga trabahante. Sa pagbuhos ng tulong mula sa iba't ibang opisina at organisasyon, muling nangibabaw ang bayanihan ng mga Pilipino sa suliraning kinakaharap ng Cebu. Ngunit dahil sa problema sa mga nasirang daanan, hirap sa signal o komunikasyon at patuloy na pagsusuri sa mga apektadong lugar,
gamit ang social media. Ilang Cebuano ang nanawagan ng tulong dahil hindi pa naaabot ang kanilang lugar. Kabilang narito ang ilang bahagi ng Medellin, San Remigio at Daan Bantayan na kalapit na lugar sa Bugo City. Anila nasira man ang kanilang mga tahanan at nawalan ng kuryente. Higit na kailangan nila ngayon ay tubig. Ayon sa Kapitolyo, minamadali na ng probinsya ang pagkilos sa lahat ng mga apektadong bayan upang matiyak na maiabot ang agarang tulong na kinakailangan ng mga Cebuano. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumulong ang puwersa ng 53rd Engineer Brigade ng Philippine Army sa pagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response efforts sa Cebu matapos na tumama ang magnitude 6.9 na lindol doon. Pinangunahan ng Philippine Army ang pagsasagawa ng search, rescue and retrieval operations sa ilang mga lugar na lubhang napinsala ng lindol, kabilang na ang Bugo City, San Remigio, Daan Bantayan at Medellin. Tumulong din ang mga ito sa pagsasagawa ng clearing operations, pati na sa pag-evacuate ng nasa halos 300 mga pamilya. Naglayag din ang BRP Dagupan City ng Philippine Navy kung saan sakay nito ang ilang medical teams at nagdala rin ng ilan sa pangunahing pangangailangan ng mga kababayan nating naapektuhan ng lindol. Samantala, gamit naman ang iba't ibang air assets, inihatid ng Philippine Air Force ng ilang medical equipment, personnel at iba pang critical supplies na kakailanganin sa rescue at disaster response operations sa Cebu. Mariing itinanggi ni Thomas Markle, ama ng asawa ni Prince Harry na si Meghan Markle, ang ulat na natrap siya sa isang hotel sa Cebu at hindi makalakad matapos ang magnitude 6.9 na lindol nitong Martes. Sa isang panayam, tiniyak nito na nasa maayos siyang kalagayan at komportable sa kanyang tinutuluyang kwarto. Nauna nang nag-post sa X ang anak niyang si Samantha na nasa ika-19 na palapag umano ito ng isang gusali at hindi makalabas dahil hindi makalakad. Itong taon lamang nang mag-relocate si Thomas sa Cebu kasama ang anak na si Thomas Jr. Mga lona sa gilid ng kalsada ang pansamantalang tinutuluyan ngayon ng mga residente sa Bugo City, Cebu. Ito ay sa pangamba sa kanilang buhay dahil madalas pa rin ang mga aftershock kasunod ng magnitude 6.9 na lindol kamakailan. Ito ang balita ni Iris Madelo live. Mayang gabi, Irish. Ano ba ang pakiusap ng mga residente dyan at ano ang ginagawa nilang diskarte ngayon na di pa sila nakababalik sa kanilang mga bahay? Yes, June, nananawagan ang mga residente ng karagdagang tents na matutuluyan at pagkain na rin dahil hindi pa sila makabalik sa kanilang mga bahay. Panawagan ng mga residente sa lokal na pamahalaan, sana maipamigay na agad ang mga relief packs dahil wala na silang pagkain at tubig na maiinom. Ang ilan sa kanila ay malayo sa kanilang bahay, ngunit ayaw na nilang bumalik. Dahil natatakot sila kung sakaling muling magkaroon ng mga pagyanig. Nag-crack yun siya. Yung madlok yung subak mo, kapag nalinog biya dyan sa magginagmay. Oo, nasat mi diri kay para ka na ganing kuhan. Safety sa diba? Kaya layras daw orang mga galit dito. Nang lanan tabang nga madawat tabang bugas. Mga pagkaon, ma'am, tubig, anak niya. Bahalag ka na kuhan. Ginagmay lang. Magpasalamat mi sa nga sa mong kung nay mo tabang, anak. Maoki na ang amo ang kuhan. Maoki na ang kanang panahon nato ba. Makauli na mi sa mong gibal sa mong gibal. Makatakot ka na katabang na mo, ma'am. Kung ka na katabang kayo nga. Matog namin tulog to sa tent. Ito di mahipigdaon niya. Pwede ramin taan ito dito sa gawas, namo. Pero kay, naingon man siya kinakunoy. Abot siya mami. Kaya mahadlokan, kaya dapat magdagat. Magdagat. Kasunod ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw dito sa Bugo City, inaasahan ng mga residente na magkakaroon sila kahit papaano ng liwanag gaya na ipinangako ng Pangulo
na maibalik ang supply ng kuryente. Inaasahan din nila na agad na maitatayo ang Tent City na ibinili ng Pangulo para hindi na sila sa lansangan pa magpapalipas ng gabi. Patuloy naman ang panawagan ng pamahalaan sa iba pa nating mga kababayan na nais mag-volunteer sa repacking ng relief goods para mas mapabilis ang pamimigay ng tulong sa mga biktima. June, update nga dito, mayroon na silang ilaw at mayroon na ding tubig ang mga bahay dito sa Bugu City. At kani-kanina nga lang ay nararamdaman pa rin natin ang mga aftershock. At sa paglilibot natin kanina dito sa Karatig Lungsod, dito sa Bugu City, ay makikita natin na marami po talagang bahay ang nasira ng dahil sa lindol at maraming mga tao na dumadaing at humihiling na bigyan sila ng pagkain at tubig sa daan. Makikita mo mayroon silang mga hawak na placards na may sign na we need water and food. Kaya ayun nga ang kahilingin nila na sana mayroong makapag-abot agad sa kanila ng pagkain at tubig na siyang kanilang talagang primary needs ngayon. Balik sa iyo, June. Bukod yung mga Irish, yung mga bata naman, papaano ito, kumbaga, na proprotektahan, papaano sila kinakalinga ngayon? Kasi yung mga bata ang pinaka-vulnerable at saka yung mga PWD. Sa ngayon, June, nasa kanilang bahay naman sila kasi ang mga evacuation center dito ay hindi din naman maaasahan na magagamit natin kasi apektado din ng lindol at hindi safe na matirahan ng mga kababayan natin dito. Kaya kasama pa rin nila ang kanilang mga parents dahil nasa labas lang naman sila ng kanilang bahay. Doon sila natutulog at sa daytime ay doon din naman sila malapit lang sa kanilang bahay na gumagawa at nagpapatuloy sa araw-araw. Maraming salamat, Iris Madelo, nagulat ng live mula sa Bugu City. Inalerto na ng Office of Civil Defense Region 2 ang mga lugar sa Cagayan Valley na posibleng maapektuhan ng Bagyong Paulo. Ayon kay OCD Region 2 Director Leon Rafael, nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment sa rehiyon kahapon upang makapaghanda sa paparating na bagyo. Pinaghahanda na ng OCD Region 2 ang publiko sa posibleng mga pagbaha, lalo pang magiging mataas dahil sa epekto ng high tide. Inaasahan namin yung storm surge, lalong-lalo na dito sa may bandang silangang bahagi ng Lambak, Cagayan, yung mga sa probinsya ng Isabela. Bilang paghahanda ay sinabihan na yung mga ating mga kababayan na nandito sa gilid ng Pacific Ocean na medyo lumagay na po sa mga sa ligtas na lugar. Bahagyang lumakas ang Tropical Storm Paulo habang patuloy itong kumikilos pakanlurang hilagang kanluran sa Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang sentro nito sa layong 480 kilometers, silangan ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang lakas na hangin nga abot sa 85 kilometers per hour at bugso na 105 kilometers per hour. Dahil sa paglakas ng bagyo, inilagay na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Isabela, bahagi ng Quirino at Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Hilagang Aurora. Habang signal number 1 naman sa iba pang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon, kasama ang Catanduanes at ilang bahagi ng Bicol. May babala rin ng 1 to 3 meters na storm surge sa baybayin ng Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Inaasahang maglalandfall si Paulo sa pagitan ng Southern Isabela at Northern Aurora bukas ng umaga bago tumawid sa Hilagang Luzon at muling lumabas sa West Philippine Sea. Sa gitna ng patuloy na problema sa baha sa ilang bahagi ng Quezon City, agad kumilos ang Metropolitan Manila Development Authority para linisin ang Lagarian Creek, isang pangunahing daluyan ng tubig na dumadaan sa 8 barangay at tumatagos sa San Juan River. Panawagan naman ng mga residente gawing regular ang dredging ng creek upang lumalim ito at matugunan ang madalas na pagbaha sa kanilang lugar. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Mabilis ang tubig kaya mabilis umangat. So kailangan malinis natin, madisit natin para ma-increase yung capacity. In so doing, pag luma-increase yung capacity mo, at least yung level ng baha
malelesin natin. Nilinis ng mga kawani ng Metropolitan Manila Development Authority ang Lagarian Creek sa Barangay Kalusugan at Rojas, Quezon City ngayong araw. Ito ay matapos makaranas ang mga residente ng lagpas baywang na baha nitong Lunes dahil sa malakas na ulan. Bukod sa basurang bumabara, silted o natambakan na ng putik ang ilalim ng creek at nagiging catch basin ng tubig baha mula sa mas mataas na barangay. May higit 4 na kilometro ang habang dinaraanan nito at umaagos papuntang San Juan River. Ayon sa MMDA, dahil mahaba ang creek, mabilis din ang pagtaas ng tubig na nagiging sanhi ng pag-apaw at pagbaha. 1 hour, minsan tumataas ang tubig dito eh. Oo, kasi sa haba kasi, madaling mapuno. Napaka-importante kasi nito, itong upstream ng, ng San Juan River. So papuntang San Juan River to eh. So pag hindi natin naayos ang daloy ng tubig dito, pati San Juan River apektado. Kasalukuyang hinahakot na ng MMDA yung nahukay nilang lupa dito sa may creek. Pero sabi ng mga residente, kailangan pang hukayin ng 1 hanggang 2 metro itong creek dahil sa tagal ng panahon ay naging silted na o masyado nang kumapal yung lupa dito sa ilalim ng creek. Ang mga residente, nasanay na kahit wala namang bagyo, basta't umulan ng malakas sa loob ng mahigit 1 oras, ay agad silang binabaha gaya na lamang nitong Lunes na umabot ng hanggang baywang ang baha. Wala, thunderstorm lang yun. Umulan ng 1 oras mahigit kaya biglang bumaha dito. Malakas pa yung ulan. Sanay na kayo? Oh, sanay na kami. Di naman araw-araw kami binabaha pero pagdating ng tag-ulan, talagang may sakripisyo. Dahil madaling bahain itong Barangay Kalusugan, kapag umaapaw yung tubig dyan sa creek, ay naglagay na ng parameter yung Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gaya na lang nung Lunes, wala namang bagyo. Pero umulan lang ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 oras, sabi ng mga residente, umabot sa 4 feet ang tubig dito. Dati naman anilang regular ang paghuhukay sa creek, lalo na kung makitang makapal na ang lupa sa creek bed. Subalit nahinto ito, bagamat madalas may nagsasagawa ng cleanup drive dito. Kaya naman apela nila sa MMDA na dalasan ng dredging ng creek. Ito nga yung dredging, isa yan. Kasi kahit sabi mo maglagay ka ng retaining wall dito, kung hindi naman na-dredging, tumataas yung tambak, bumababaw yung ilog, mas mabilis ang tubig. Mangat. Pero yung ganito lang na paminsan-minsan lang gagawin. Mapupuno ulit. Kung hindi nasusolusyonan yung tulay na yan, hindi talaga magiging malalim yung ilog na yan. Ang MMDA naman may pakiusap din sa ating mga kababayan para makatulong na maibsan ang baha sa Metro Manila. So we're appealing to our mga kababayan na huwag naman sana magtapon ng basura sa mga waterways. Sapat kitang-kita naman natin nating magkakaroon ng baha, ang nakikita natin yung bunto ng basura na nakahambalang o nakabara sa mga daluyan ng tubig. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon ng mga naka-pre-positioned na family food packs sa mga lugar na dadaanan ng Bagyong Paulo ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, higit 52,000 ang nasa Region 1, higit 139,000 naman ang nasa Region 2, 250,000 ang nasa Region 3, kung saan malaking bahagi ay nasa Aurora na inaasahang direktang tatamaan ng bagyo at higit 187,000 naman sa Region 5. Sa kabuuan, naabot ng nasa higit 600,000 na family food packs ang naka-standby sa mga rehiyon na dadaanan ng paparating na bagyo. Bagamat meron na tayong mga prepositioned goods ay patuloy pa rin po yung production ng ating mga family food packs in our production hubs. Narito na po ang ating mga naging kausi ngayong pong araw ng Huwebes.
Salamat po at shout out kina Veronica Moreno, Derek Vergara TV at Virgilia Baguhin. Gaya din kina William Arnel Oliver, Alvin Manuel at Jeremy Owara. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ezekiel 18:21 hanggang 22 na nagsasabi, "Ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat na kasalanan na kanyang nagawa at ingatan ang lahat na aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Wala sa kanyang mga pagsalangsang na nagawa niya na aalalahanin laban sa kanya. Sa kanyang katwiran na kanyang ginawa ay mabubuhay siya." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahan ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.